is William from Korea, China. Again, spiritual Hiroshima from Knoxville. Enjoy watching! Isa sa mga pinakamalaking sagabal sa katahimikan ng loob yung pag-aalala. And many people are master warriors. In fact, there are some people who even worry that they are not worried. So, ba't kaya hindi ako nag-aalala? Bakit ako tahimik? At yun ay kinakabagabag ng iba. And one of the main teachings of the Lord Jesus is that we should not worry. Atit mong babalikan yung chapter na yan na madalas ay nalilimutan ng tao kaya nawawala yung kanilang kapayapaan. Why we should not worry. Heavenly Father, thank you for your goodness, for your mercy and kindness to us. Salamat sapagkat kayo ang nagtitipon sa amin upang kami biyayaan ninyo at bigyan kami ng pagkakataong handugan kayo ng mga awit, sayaw, papuri, pasalamat, maging na aming mga ikapo at mga handog sa iyo, Panginoon. Truly, it's a very beautiful exchange when we meet you, Lord, and when we worship you because you give us and we also give you. Salamat sapagkat ito ay isang circle of relationship, O God. At salamat sapagkat kami hinahayaan nyo, pinapayagan nyo na maging participant in this wonderful exchange. Now we ask you, Father, to please bless us. Turuan nyo po kami, papagliwanagin ang aming isip. Yung mga dati na naming alam, lalo nyo pang patingkarin at patibayin sa aming loob. At yung mga bago na mga magiging kaalaman, turuan nyo kami na ito ay maunawa, maipamuhay. May your mercies be upon us at ang aming dalangin, Panginoon, ang amin pong pag-aaral, ang aming paglapit sa inyo ay maging pagpapala sapagkat napakainam, Panginoon, na kayo ay aming lapitan. Be with us, speak with us, use your servant as your instrument. In the name of Jesus we pray. Matthew 6:25-34 is a very, very well-read chapter which we will attempt to read and to find fresh insights and meaning from. Therefore, I tell you, sabi ng Panginoong Jesus, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more important than food, and the body more important than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Who of you, by worrying, can add a single hour to his life? And why do you worry about clothes? See how the lilies of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today, and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, O you of little faith? So, do not worry, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. And may the Lord bless us through the reading of this very, very popular part of the New Testament. Ang Panginoong Jesus ay nagtuturo na hindi daw dapat mag-alala ang tao at inisa-isa niya kung bakit. We should not worry according to Jesus because, well, according to the Bible, because Jesus said so. E sabi niya, huwag daw tayo mag-alala. At siguro naman ay pwedeng pagtiwalaan ng Panginoong Jesus sa kanyang mga sinasabi at itinuturo. Kung uulitin natin, Matthew 6:25, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, and about your body, what you will wear. Mapapansin nyo na ito ang pinaka-basic. Do not worry about what you will eat or drink. Kapag sinabi na hindi ka dapat mag-alala sa kakainin mo at yung iinumin, sa yung isusuot, which is very basic and fundamental to life, ano pa ang natira na pwede mong ipag-alala? Kasi ang talaga naman, when all the chips are down, what's important is to survive, to live, to eat, and drink, and be clothed, so that you might be protected against the harshness of the elements. Pero pag yun na mismo, sinabi ng Panginoon, huwag mong alalahanin, wala na siguro natin ang dapat pang alalahanin. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan. And why should we not worry about these things? Because life is important. Very especially to God, who is the author, creator, giver, and sustainer of it. Sabi, hindi ba mahalaga ang buhay? At ang buhay ay mas mahalaga kaysa sa pagkain o inumin. At ang mga katawan ng tao ay higit na mahalaga kaysa kasuotan. At kung nagawa na, nilikha na ng Panginoon yung buhay, yung katawan, hindi pa ba niya ibibigay yung mga kasunod na kailangan nito? Alam nga namang binigyan kanya ng sikmura para kagutumin, binigyan ka ng katawan para kapayagang maginaw o sobrang
mabasa kung may binibigyan ka rin ng kasuotan na magiging protection mo sa iba't ibang uri ng panahon, at ganun din naman, binigyan ka ng katawan, siyempre bubuhayin ka. It follows. The logic says, God gave you a body, God thought of sustaining that body and feeding that body. So why are you going to over-worry about it? Binigyan ka ng katawan, siyempre, binigyan ka ng Panginoon ng mga kakayanan at mga kasangkapan para ang katawan na yan ay maalagaan. Because life and the body are important to God, He will provide for their needs. And in this case, food and clothing. Why else you do not worry? Jesus said, because it is useless to worry. Baliwala. Walang katuturan, walang mararating, walang magagawa ang pag-aalala. Matthew 6:27, who of you, by worrying, can add a single hour to his life? Oo nga naman. Kahit anong gawin mong pag-aalala, pag-iisip, magpatiwa-tiwari ka dyan, magpagulong-gulong ka, hindi mo naman kayang dugtungan ng buhay mo kahit isang oras eh. So bakit ka pa nagpapagod mag-alala? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Therefore, worrying is a waste of time. It is a waste of energy. And why else is it not good to worry? Because it is not appropriate for God's people to do so. Hindi bagay sa mga anak ng Diyos, sa mga nananalig sa Diyos, ang pag-aalala. Matthew 6:32, for the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Sabi ni Jesus. Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng yan. So, mas matibay ang pananalig sa Diyos, mas kakaunti ang nagiging pag-aalala. At ang ganap na pananalig ay magiging ganap na kawalan ng pag-aalala. The two are inversely proportionate to each other. The more you believe, the less you worry. So the more you worry, it means that the less you really believe. Sabi, ganun lang ba yun? Naniniwala ako sa Diyos, therefore, hindi na ako mag-aalala. Therefore, miraculously or magically, magkakaroon ako ng pagkain, magkakaroon ako ng damit. May logic pa rin po yun. Hindi ganun lang yun. We should not worry because we should be busy with the truly important, with the truly positive and useful preoccupations. Sabi sa Matthew 6:33, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. Hindi naman lalaglag sa langit yung pagkain, hindi lalaglag mula sa ulap yung damit, yung inumin. Sabi niya, huwag kayong mag-alala sa kakainin, iinumin, isusuot. Yun lang walang pananalig ang gumagawa niyan. Kayo, dahil may pananalig, ang unahin ninyo ay ang pagharian kayo ng Diyos. Hanapin ninyo ang kanyang kaharian. Seek first His kingdom and His righteousness. Now, what does that mean? Apparently, the key to understanding the teaching of not having to worry is in this instruction. So, para hindi kayo mag-alala, unahin niyo munang hanapin ang kanyang kaluwalhatian at ang kanyang katwiran. So, ang taong naghahanap ng kaluwalhatian, ng kaharian, ng katwiran ng Diyos, ay hindi kailangan mag-alala. Bakit? Because seeking God's kingdom and righteousness, which means being godly and righteous, includes working. It includes doing fruitful things that answer our needs. Being godly, seeking God's wisdom, righteousness, means working, which in turn brings provisions. And when you work, and when you plant, and when you harvest from what you plant, you preempt worry. Magkakadugtong sila. Sabi, sa halip na mag-alala ka, itong gawin mo, at tupagin mo na pagharian ka ng Diyos. Hanapin mo ang kanyang katuwiran. At maraming mukha ang katuwiran ng Diyos. Maraming anyo, kulay, ang paghahari ng Diyos sa buhay ng tao. At isa doon, yung tunay na pinaghaharian, yung tunay na naghahanap ng katuwiran ng Diyos, ay nagtatrabaho, masipag, nagtatanim. Now we see the connection. Sa halip na gugulin mo ang panahon mo, kaaalala, magtrabaho ka, gawin mo ang tama, magtanim ka, gumawa ka ng mabuti, sapagkat ang katarungan ng Diyos ang nangangako na ang mabubuting gawa ay magkakaroon ng gantimpala, na ang nagtatanim ay umaani. So sayang ang oras sa pag-aalala na wala ka namang ginagawa na fruitful and productive activity. So sabi niya, only pagans do that. Alala ng alala, tapos wala namang ginagawa, nag-aantay ng magic, nag-aantay ng himala. Ang tunay na himala ay hindi biglang may tumubong halaman sa garden mo. Ang himala ay binungkal mo ang lupa, tinaniman mo ng buto, dinilig mo, inalagaan mo, at pinalaki ng Diyos. Iyon ang himala. May participation ka.
Hindi ka lang antay ng antay, tapos worry ka ng worry, Diyos ko, nag-worry po ako, bigyan niyo po ako, bigyan niyo po ako. Ang tanong ngayon, nagtanim ka ba? Sapagkat ang tao na naghahanap ng katwiran ng Diyos, magiging abala sa paggawa ng tama, sa paggawa ng mabuti. Sa halip ngayon na pag-aalala tungkol sa kinabukasan ng laman ng kanyang isip, excited siya dahil darating na ang harvest. Jeremiah 29:5, build houses and settle down, plant gardens and eat what they produce. We see here the connection. Build houses, then settle down. Una, gumawa ka muna, magtayo ka muna ng bahay, tapos tirhan mo, manahimik ka. Magtanim ka, magbungkal ka, at pagkatapos kumain ka ng bunga ng iyong itinanim. 2 Corinthians 9:6, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Ang maraming itinatanim, maraming aanihin. Ang konti lang itinatanim, konti lang ang aanihin. Ang lahat ng pagsisikap ay may gantimpala. Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving. So ano man daw yung ginagawa, saan ka man nakalagay na larangan ng buhay, kung ano man yung ginagawa mo, pagbutihin. Ituring mo na worship ang ginagawa mo pag ikaw'y nagtatrabaho. At ang Panginoon na author of work, di ba? Siya ang nagsabi, 6 days you shall labor and do all your work. Siya ang may utos na magtrabaho tayo eh. At nung bumukas ang tabing ng Biblia sa Genesis, ang inabutan nating Diyos sa entablado ay Diyos na nagtatrabaho, bumilikha, gumagawa. So ang pagsamba sa Kanya ay hindi lang pagtataas ng kamay at pagsasabi ng hallelujah, pagsayaw-sayaw, pagkanta-kanta, sa magamat pagsamba yon sa isang official program. Ang pagsamba sa Kanya ay paggawa rin ng mabuti. Sapagkat ikinalulugod niya yon at sumasamba naman talaga tayo sa Diyos, ang layunin lang ay bigyan siya ng kaluguran. Kaya nauwitan natin siya dahil mahilig siya sa musika. Sinasayawan natin ng Diyos dahil mahilig siya sa sayaw. Binadala natin ang ating mga offering, mga handog, dahil yun ang gusto niya, na tayo ay nagbibigay sa Kanya ng ganun, utos niya at kinalulugod niya. So ganun din kung nagtatrabaho tayo, nasisiyahan siya. So ang sinasabi niya, pag nagtatrabaho ka, ang busy-busy mo na, nauubusan ka ng oras mag-alala. Pagod ka na eh. At kung may maiisip ka man, matapos ka magtanim, ang iniisip mo na, hindi yung ako magugutom ako bukas, kundi bukas may aanihin ako. On that merit, and because of that, Jesus says, don't worry. Tandaan natin mga kapatid John, hindi lang basta sinabi ng Lord na don't worry. Merong kakambal, seek first His kingdom and His righteousness, and you don't have to worry. And let me be emphatic, working, planting is part of seeking God's righteousness. It is participating in God's economy. Pati nga si Paul, sabi niya, if anyone does not work, let him not eat. You want to participate in the eating part? You participate in the working part. That's how God's economy works. You participate, may tanim ka. And if you worked well, if you took care of today, tomorrow would be all right. Tomorrow would take care of itself. If you kept on doing your best, well, it's not always true that the best will happen to you, but one thing is sure, the worst won't happen to you if you keep doing your best. And you increase your opportunity and chances at getting what is good for you by increasing your planting. Kaya ang sabi sa Matthew 6:34, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Kaya nga huwag niyo ikabalisa ang para sa araw ng bukas. Dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. At anong po problemahin sa araw na ito? Magtanim, magtrabaho. Pag ginawa mo yon, inatupag mo yung ngayon, huwag mo nang problemahin yung bukas. Pagdating ng bukas, may harvest ka. Kaya sabi, huwag mo isipin yung bukas. Ang isipin mo, yung ngayon. Pag ginawa mo yung tama ngayon, okay ang darating na bukas. So instead of thinking about the troubles that will yet happen tomorrow, attend to the right troubles, if you can call them troubles. In other words, attend to the right concerns, attend to the right business, to the right work of today. Pati yung pag-aalala, magiging mabuti kaya ang anak ko, magiging maganda kayang kinabukasan niya, hindi yun iisipin kung matanda na siya. Gawin mo yung tama habang bata pa yung anak, apo, pamangkin, whoever. Sinasabi din naman yan sa Biblia, be godly when you are young. In your old age, you'll be all right. It will take care of itself. Ecclesiastes 12:1. Remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come. In the years approach, when you will say, I find no pleasure in them, meaning in foolishness and in sins. Alalahanin mo na ang Diyos habang bata ka pa.
Bago dumating ang mga sakit, bago dumating ang mga problema, alalahanin mo na. At pag inuna mo na yon, huwag mo nang alalahanin yung darating na bukas. Kasi nagtanim ka na eh. Proverbs 22 verse 6, train a child in the way he should go. And when he is old, he will not turn from it. Gusto mo mapanuto ang buhay ng isang bata, palakihin mo na may takot sa Diyos. Kung may Bible study, merong Sunday school, pa-attendin mo yan. Turuan mo agad, unahan mo na si Satanas. Bago siya ang makapaglagay ng tatak sa utak ng batang ito, unahan mo. At kung nakalagay na doon ang tatak ng Diyos, wala na makakabura nun. Nauna na eh. So you don't have to worry about the future when you do your work today. This is the essence when Jesus says, do not worry. Marami dyan nag-aalala, paano kaya ako magre-retire? Paano kaya ako pag mag-old age? Paano kaya ako magpapagamot ng mga sakit ko? Eh di habang malakas ka pa ngayon, gumawa ka na ng paraan, magtanim ka na ng mabuti, mag-save ka. Marami naman paraan ng savings eh. One, literally, maghulog ka sa alkansya. Mag-save ka sa bangko. Meron pang isang paraan, mag-invest ka. Magtanim ka. Mas maraming increase pagka meron kang pagtatanim kaysa deposit ka lang ng deposit sa bank. O kaya, gumawa ka ng mabuti sa tao. Kasi ang tao din naman na ginagawa mo ng mabuti, maaalala ka rin naman nun. Kung inalagaan mo siya, alagaan ka rin niya, minahal mo siya, mamahalin ka rin niya. So, parang yun ang investment that loves back. May human face. Investment pa rin yun. Pero yung para hindi ka magtanim ng ganyan, wala ka man lang savings, ubos ng ubos lahat, wala ka rin binigyan, wala ka rin ginawa ng mabuti, eh mag-alala ka talaga sa future. Mag-isip ka. When you burn your bridges behind you, eh mag-alala ka sa future. Yung mga magkakapatid pa kayo, mga binata dalaga, inaway mo na lahat yung mga kapatid mo, mag-alala ka. Pinapalaki mo yung anak mo sa kalupitan, pinalaki mo na hindi mo minahal, hindi mo malang tinaniman ng mabuti, eh mag-alala ka nga. Baka mamaya manigas ka pagtanda mo, hindi ka niya damputin. Pero pag ginagawa mo ang tama, sabi ni Jesus, huwag ka nalang mag-alala. Kasi ginawa mo na yung tama. Ipasa Diyos mo ang magiging bunga nun. Kasi wala rin namang mararating ang pag-aalala. Plant now and harvest tomorrow. Parang paulit-ulit na yata ako, pero dapat yata paulit-ulitin yan. Dahil paulit-ulit din naman nag-aalala ang tao. Never burn bridges behind. Huwag kayo nakikipagkagalit kahit kanino. You will never know. Kailangan mo pala yung kidney niya. Kung pagdating ng panahon, ano, yung kidney mo nag-deteriorate, ang kamatch mo lang, kagalit mo pa. Para namang hindi na yata panahon na makipagkaibigan, nagpadala ka ng leche plan o yema, tapos pagkadala mo sa mga, siya nga pala, akin na lang yung kidney mo. Dapat na ipadala mo na yung yema 10 years ago o 15 para hingin mo man yung kidney niya ngayon, willing siyang ibigay. Yun ang sinasabing magtanim ka na. Pero hindi pwede na kailangan mo ngayon ng kalamansi, ngayon mo itatanim yung buto, kailan pa yung tutubo, wala nang oras. Kaya hindi pinapalampas ang bawat pagkakataon na pwedeng magtanim ng mabuti. Meron kayong gusto kainin na masarap, may humihingi, hindi nyo naman ikamamatay, kumuha na lang kayo ng konti, natikman nyo, ibinigay nyo sa kanya, di ba maganda yun? Kaysa sinolo nyo, pagkatapos magdating na araw, pag siya yung meron, buti kung bigyan ka niyan. Yung kung kaya mo, hanggang kaya mo, sige ng sige ng sige. Sasabihin nyo, lugi yata ako dyan. Alam nyo kung batid tayo lugi? Kasi ang Biblia ang may sabi, pag nagtanim, may ani. At kung tayo mga kapatid ay mabuting tao, kung tayo talaga ay may bait, may sariling bait, tayo ay pinaghaharian ng Diyos. Lahat ng gumawa sa inyo ng mabuti, pag kaya nyo na magsukli, dapat tubo sila. Yung tubo talaga. Yung misa ka lang nag-aaral, naabutan ka ng pangbayad ng isang sem lang, pero naidugtong sa pag-aaral mo. Kung habang buhay, pwede mo siyang abutan ng abutan, yun ang gawin mo. Na hindi niya ipagsisisi na gumawa siya ng mabuti sa'yo, ipapasalamat pa niya at sasabihin pa niya, sa konting-konti ko namang nagawa nung araw, hindi na matapos-tapos ang kanyang pagsusukli. Ganon ang asal ng mga makadiyos na tao. Na lahat ng taong dinapuan natin at dumapo sa buhay natin, ay inulan ng pagpapala. Hindi yung natapunan ng dilim at nakaladkad sa kapahamakan. Hanggang kaya natin, keep giving. Because God said, everything you plant will yield some fruitful harvest. How not to worry about future needs? Work now. And it is never too late. Kahit pa sabihin ninyo, may edad na ako, paano pa? It's still never too late. Hindi kailanman huli ang gawang mabuti. Aani at aani ka niyan. Psalm 126 verse 5, He who goes out weeping, carrying seed to sow, will return with songs of joy, carrying sheaves with him. Yung hirap na hirap ka magtanim, kukunti na lang siguro sa mga tao ritong may karanasan magtanim, lalo ng palay, pero lahat ng marunong nun, sasabihin ang hirap nun. Tag-ulan, ang ginaw-ginaw, magtatanim ka sa bukid, at usually yung suot mo nung umuwi ka na basa,
Isinampay mo lang, hindi pa tuyo. Yun ulit, susuot mo dahil total, mababasa ka rin lang uli. Can you imagine yung ginaw na mararanasan ng katawan mo na galing ka sa higaan, isusuot mo basang damit? Lulusong ka sa mga malalamig na mga putik, nababasa ka, tanim ka ng tanim, halos mapaiyak ka talaga nun. Pero sabi, may ani ka naman. Yung iiyak-iyak habang nagtatanim, yun naman ang tatawa-tawa at sasayaw-sayaw habang umaani. Yun ang paraan para maiwasan natin mag-alala, magtanim. At ang kasamaan ng tao na dapat ituwid, yung mga tanim ng tanim, walang naaani. Hindi yun ang kalooban ng Diyos, ha? Ang kalooban niya, lahat na nagtatrabaho, may parte sa kita. That's why our feudal agricultural system is the root of many inequities in our society. Many inequalities and problems. Because some landlords are so greedy, sila na lamang yung nag-harvest. Samantala, hindi sila yung literally nagtatanim. Yun ang mali. Ayaw ng Diyos nun. Kaya kung ang lahat ay makikinig sa utos ng Diyos, landlord and tenant, yung kapitalista at yung manggagawa, titino ang mundo. Kaya talagang yung pa rin mga katuruan ng Panginoon ang solusyon maging sa mga problema ng ating lipunan sa ngayon. Anong sinasabi tungkol sa babaeng huwaran? Trabaho siya ng trabaho. Nagtatanim siya, bumibili siya ng lupa, pinakatamnan niya, namumuhunan siya, nananahe, nagbuburda, nagde-deliver ng mga tinahe, nababayaran siya, nangangalakal, nagbibigay sa kawang gawa. Yun daw gumagawa nun. Sabi sa Proverbs 31:25, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Pwede siyang tumawa-tawa at pagtawanan niya ang mga darating na mga gastusin kasi nagtrabaho na siya, nagtanim na siya, namuhunan na siya, kayang-kaya niyang magbayad. She can laugh at the days to come. So for us, we worry a lot about many things. Ang pinag-usapan pa lang natin dito, pagkain, damit. Pero pwede nating extend yan sa lahat ng pangangailangan sa buhay. Don't worry. Because we should work instead of worry. We should do what is doable, believe in God, pray, and trust in God's perfect goodwill. Worry is a bad habit. Isang hindi magandang sakit. Isang masamang sakit, yung pag-aalala. Sapagkat sinabi na nga ng Panginoon, you don't benefit when you worry. Instead, yung oras mo na pwedeng magamit sa paggagawa ng mabuti na ubos sa pag-aalala. At yung pag-aalala, kahit hindi pa nga matupad yung iyong pinangangambahan, napanghina ka na rin yan. Nanghina na rin ang iyong loob, nanghina na rin yung katawan, tumaas na rin ang iyong presyon, tumamlay ka na rin, samantalang imagination mo pa lang yun. Those who worry suffer twice when their worries happen. The first time they worry is when they were imagining it, and the second time when it really happens. But those who worry suffer at least once, even though what they worry about doesn't happen, because they already worried when they were imagining it. At matupad man at hindi, nag-alala na rin sila, lugi na sila. It's a very bad habit to be dealt with and to be superseded by good works. Ngayon, halimbawa kayo mga kapatid, nasa inyo namang kapangyarihan para mawala ang pag-aalala ng mga mahal niya sa buhay, gawin natin ang paraan para hindi sila mag-alala. Mga anak, pinag-aalala niyo ang inyong mga magulang ng hating gabi na wala pa kayo, umuwi kayo ng maaga. Kasi nasa kapangyarihan niyo para mawala ang pag-aalala nila. Huwag niyo sabihin, Mami, mag-pray ka na lang. Umuwi ka. Bakit niyo pagdadasalin kung pwede mo namang ibigay sa praktikal na paraan yung kanyang kailangan? Ganon din yung mga asawa na halos hindi umuwi, ginagabi, nag-aalala ang inyong mga kabiyak. Agaan ang uwi. Communicate. Pagkatapos, maging matapat. Pag sinasabi nyo nasa trabaho ako, nasa fieldwork, overtime, dapat totoo. Kasi minsan lang kayong mabisto, mabuko, na hindi totoo yun. Kahit totoo na, at sinabi nyo meron akong fieldwork, nag-aalala na tuloy yung nagmamahal sa inyo dahil minsan na nagsinungaling kayo eh. Maraming pag-aalala, mga mahal natin sa buhay na tayong may kasalanan na pwede nating gawa ng paraan sa ikabubuti nila. So it is good and godly kindness not to make people worry. Lalo kung kayo may asawa na, may kabiyak kayo sa buhay, walang pwedeng mangyari sa inyo na hindi siya damay, stakeholder siya sa buhay nyo, dapat isaalang-alang nyo siya eh. Nung binata kayo, mahilig kayo magmotorsiklo sa alambre, wala naman kayong kabiyak, nanay nyo yung nag-aalala. Sapagkat nag-aalala nyo, dapat isinaalang-alang nyo rin. Pero, lalo na kung nag-asawa ka na, ang asawa mo mahilig mag-alala, nervyosa, ikaw ang lakas-lakas ng loob mo, isaalang-alang mo ang kanyang kahinaan, hindi yung sige ka lang ng sige, dahil nag-aalala siya dahil sa'yo. Ang isang taong nagmamahal, at may minamahal at may nagmamahal sa kanya, dapat maingat para hindi natin papag-alalahanin yung nagmamahal sa atin. Help others not to worry by being dependable, by being responsible, and by being more assuring. Mga kapatid, maraming kaligayahan na dapat lasapin. Maraming trabahong dapat gawin,
maraming magagandang kaisipan na dapat pagtukulan ng panahon. Nananakawan tayo ng mga ito kung inuubos natin ang oras sa pag-aalala. Sabi ni Jesus, mag-alala ka man, hindi mo kayang dugtungan ang iyong buhay. So ang gawin mo na lang, mamuhay ka ng mabuti, para kung ikay binawian na ng buhay, wala ka ng sukat, ipagsisi. Dahil nakapamuhay ka ng tama, nagmahal ka ng tama, at pinayagan mong mahalin ka rin ng mga nagmamahal sa iyo. Stop worrying, seek first God's kingdom and His righteousness. And for the purposes of today's discussion, seeking that righteousness means work. Do what you must so that you will plant and not have to worry. Diyos namin sa langit, salamat sapagkat kayo Diyos ng katuwiran, Diyos ng kapangyarihan, Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa maraming ginagawa naming tama. Paalala mo sa amin, Panginoon, paulit-ulit ang mga katuruan na ito, lalong-lalo kung nalilimot namin at kami ay natutuksong mabalisa. Mga kabalisahan na nagpapabilis ang tibok ng aming puso, kabalisahan na nagpapataas ang presyo ng aming dugo, kabalisahan na umaagaw sa amin ng ligaya at kumukuha ng aming lakas. Turuan mo kami magtiwala at sa pagtitiwalang yan, gumawa ng tama, ng mabuti at umasa sa inyong katarungan. Magbulay-bulay tayo mga kapatid, lalo yung mga hindi mag-alala, ano bang pinag-aaralan niya sa buhay? Pag-isip-isipan kung paano ilalapat itong ating mga binalikan at patuloy tayong makinig sa Espiritu ng Diyos sapagkat ang gusto ng Panginoong Yesus, tahimik, payapa, worry-free ang ating araw-araw na pamumuhay. Diyos namin sa langit, mangusap po kayo. Sa katahimikan ito, kami po inyong katagpuin ayon sa mga personal naming kalagayan at mga personal naming mga ipinag-aalala.